Eto na mga idols, tinapatan na kaagad ng Bristol ang bagong Aerox B3 dahil nilabas na rin nila ang latest nilang sporty scooter. Ito nga po ang AX180. Aba mga idol, ibang klase maporma sa personal at ang color combination talaga naman takaw pansin. So what's up mga idol? Good day sa inyong lahat. Today, nandito na naman tayo sa Bristol Group, Pangasinan. Shoutout po sa ating mga idol, si Sir Thomas, ang kanilang manager dito, at sa mga staff. Well mga idols, kararating lang, mainit-init pa, ang latest model release ng Bristol. Ito nga po ang QJ Motors AX180. Sporty scooter mga idol. Ano? Pag nakita nyo sa personal, talagang astig talaga yung itsura niya. Meron na siyang winglet. Ayan, no? May winglet, mga idols. Napakaganda. At hindi lang yan, yung engine type niya, 180cc hybrid. O, di ba? Ganun siya katindi. Kasi yung ating nakitang adventure scooter nila dito, yung ADX 180, hindi siya hybrid. Ito, hybrid, mga idol. Napakaganda ng makina nito. And siyempre, yan po ay 4 valves, liquid cool, fuel injected, at CVT transmission. Grabe mga idol, ano? Ang pogi niya. Siyempre, sasakyan natin. So, yan. Ang aking height ay 5'6". Flat-footed po tayo dito. Iyan, no? And the best thing about this bike, magaan siya, no? Ang kanyang total weight ay 127 kilograms. Di ba? So, tingnan natin lahat. Ikutan natin tong bagong model na to. At let me know kung magugustuhan nyo. So guys, ito ay QJ Motors. Makikita niyo yung kanyang pinaka-body design, ano? Napaka-sporty talaga. So, talagang ano rin to, pang pormahan, ano mga idol. So, makita niyo yung sa pinakalikuran niya, no? Yung pinakalikod, andun, no? Makita niyo yung mga spike style niya din, napakaganda rin. At itong decals natin, AX180, always forward. QJ Motors yan, yung kanilang tagline, ano? And sa pinaka-body or pairings natin sa front, side pairings natin, ayan mga idol. Titingnan natin, ano, meron siyang winglet, di ba? So, hindi ka na kailangan maglagay ng winglet, meron na siya. And sa pairings natin dito, meron pa siyang pinaka parang butas dito, parang style, no? And here, sa pinaka-front, tingnan natin. Ayan, yung ating front headlight design. So, andito yung daytime running light. And nasa ibabaw naman yung pinaka-signal light natin. So, sa baba yung ating headlight, high and low beam. Ayan mga idol. Tingnan natin at buksan natin to. Yan. So, start natin. Yun. Meron tayong passing light. Ayan. And meron din tayong high and low beam. Then, yung ating signal light. Left. Right. Meron din tayong hazard light. Ayan. Naka-hazard siya, no? Ito naman yung pinaka-rear taillight design natin. Sporty din talaga yan. Ang ganda. And ayan yung ating pinaka-signal light. Yung kabila. Integrated na, no? Kasama na sa pinaka-buong assembly. So, pag nag-brake naman tayo, ayan. So, yan yung pinaka-ilaw natin pag nag-brake tayo. Brake light. So, all LED. Ilaw natin dito. Alright. So guys, ito naman yung ating pinaka-display. So ito po ay naka-colored LCD display. So meron tayong keyless dito. Pag tinurn on, ayun. Yan po yung kanyang pinaka-animation, ano? So hintayin natin mag-stop. Ayan na. So makita nyo dito sa ating pinaka-display natin. Yan, meron tayo ditong fuel gauge, temperature, odo, yung ating speed, and then yung ating RPM, ABS, engine check, no? And traction. Meron tayong traction din dito. So, yan mga idol yung ating makikita sa display niya. Napakasimple lang, ano? So, meron tayong mode P0. Yan po yung naka-eco mode. Yan.
And mode P1, ito yun, nag-P1 siya. Yan naman po yung sport mode natin. So mas aggressive yung engine response natin dito. And sa ating pinaka-handlebar, ito yung idling, stop and start. So pag nag-open natin yan, naka-enable yan. Nakita nyo may green na lumabas. So yan, naka-enable yung ating idling, stop and start. And then hazard. Yan, makita nyo, nag-hazard siya. And yung ating starting switch on ng ating engine. Yan. So guys, ito naman sa pinaka-left side, nandito naman high and low beam. Ayan. Passing light. Passing light natin. And signal light. Tingnan natin ito ano. And left. And right. And then busina. So, lakas din ng busina, ano? Dito naman sa ating keyless, nandiyan katabi din natin yung opening ng fuel at upuan. Ito. Fuel natin. No? Lagyan natin sa open. Yan. Then open. Ayan. So yan na. Madali natin siyang buksan. Easy access na. No? Mas convenient sa rider. And here yung ating fuel cup. Meron siyang parang tali. Ano? So hindi mawawala itong ano. Pero wala siyang lagayan. Ayan lang. O diba? So dapat meron. So ito po ay 10 liters fuel capacity. 10 liters fuel capacity. And as per average fuel consumption, dahil ito po ay 180cc, 35 to 40 km per liter. So, depende pa rin sa rider kung paano kayo mag-drive, no? Yung riding habit ninyo. Moving on, dito naman tayo sa kanyang pinaka-lagayan. Meron tayong bulsa, no? Pero hindi siya ganun kalakihan. Ano masasabi nyo rito sa ating pinaka-remote? Meron siyang answer back system. Yan. And here sa loob, makikita mo yung pinaka-charger. Yan. Meron siyang USB charger dito. Ito. Buksan natin. Ayan. So, dalawa yung charger natin dito. That is Type A and Type C. Kita nyo? Type A and Type C na yung charger natin dito. Alright. And yung pinaka-upuan natin, komportable naman. Makapal yung foam sa rider side, no? Ayan, kita naman po ninyo, no? Meron siyang stitches na white. White lining, no? Ang ganda. Oh, malambot. Quality din. So, meron tayo ditong naka-emboss sa seat cover natin na QJ Motors. And dito naman sa ating rider side, back side, no? Back ride natin. Okay? So, pag gusto mong i-open yan, dun yan sa may tabi ng keyless natin. And buksan natin mga idol. Ayun. Ayan. So, pwede mo siyang iwanan pag binuksan mo. And here, yung ating pinaka-luggage compartment. Wow. Okay din naman nung kanyang laki, no? And I think kasya isang helmet dito. Lang ating battery. And meron tayong helmet hook. Ayan. Pwede natin sabitan ng ating helmet. So sa passenger natin, meron ditong parang hawakan sa ilalim. And dito siya hawak pagka tayo po ay may angkas, no? And nakita nyo yung pinaka-design niya, no? Siyempre, yung pinaka-highlight nito, yung engine type, mga idol, ano? Ayan, ito na yung engine natin. Meron siyang QJ Motor logo rito. This is hybrid, no? Meaning, meron tayong mas magandang response ng ating makina rito. Pagdating sa performance, dahil may battery assist tayo, no? Again, 180cc, single cylinder, single overhead camshaft, liquid cool. At yan po ay 4 valves, fuel injected, and CVT transmission, belt drive, no? Ang kanyang pinaka performance ito, aabot ka rito ng I think 17 HP dahil 180cc to. And 16, almost 16 na torque, no? Yung Newton meters niya. So yan, bibigay natin sa inyo yung pinaka-final actual niyan, average. Moving on, tingnan natin dito sa kanyang shocks, no? So nakita nyo, meron siyang dual shock absorber. Yan. So, nagulat tayo kasi sa China, nilabas nila doon, may sub-tank. And here, wala siyang sub-tank, no? And siguro para bumaba yung presyo dito sa Pilipinas, ginawa nilang dual shock lang to. Hindi siya naka-sub-tank. And here yung kanyang pinaka-gulong sa likod. Ayan, 14-inch po ito, 120/70 by 14. So yung brand nito ay CST tire, mga idol, CST. Alright.
And the best thing about this model, yung ating rear brake. Yan, no? Meron tayong 2-piston caliper. Yan po ay naka-disc brake, equipped ng ABS ang likuran. At meron din tayong TCS or Traction Control System. O, di ba mga idol? Ang solid, di ba? So, safety features, napakaganda nitong model na to. Siyempre, yung ating pinaka-muffler design. Ito, meron ditong parang chrome style na cover, pero hard plastic to. So, yan guys, yung ating pinakalikuran. Meron ding cover dito na sporty, no? Ayan, no? Cover ng ating radiator. O, di ba? So guys, yung front profile naman natin, syempre yung pinaka-front suspension nito ay yan po ay telescopic forks. Ayan, kita nyo, naka-telescopic forks ito. And here sa atin namang pinaka-braking system nito, front brake. Ayan, round disc with 1 piston caliper and meron tayong ABS wire doon. So equip ito ng anti-lock braking system. So meron tayong ABS sa front and ang ating tires sa front natin ay CST brand din. CST tire, may sukat yan ng 180 by 14. So kung medyo nalilitan pa kayo sa gulong, pwede nyo sigurong i-upgrade to para sa mas mataba ang gulong. Depende na sa inyo yan mga idol. So again, ito po ay equipped ng ABS and meron din tayong TCS sa ating likuran. At ang halaga naman ng presyo nito, SRP 149,900, introductory price 139,900 or cash payment, down payment 46,807 at 3 to pay 5,392 pesos. Mga idols, kung gusto nyo bumili nito, mag-PM lang kayo at mag-send message sa atin para matulungan natin kayo.